Sa mundong ating ginagalawan, madalas nating itanong, saan ba nagsisimula ang kadiliman sa isang tao? Isa ba itong binhing itinanim ng lipunan o isang sugat na lumalim nang walang nakakaalam? Japan, isang bansa na kilala sa pagiging payapa, disiplinado at may napakababang antas ng krimen. Ngunit sa likod ng mga nagniningning na ilaw ng syudad, may mga kwentong mahirap paniwalaan. Mga kwentong nagpapakita na ang tunay na panganib ay minsan hindi nagmumula sa dilim, kundi sa mismong loob ng isang tahanan. Mga kakrimento, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang kwento na yumanig sa bansang Japan. Ito ay kwento ng isang kabataang naligaw ng landas. Sinira ang tiwala ng kanyang pamilya, binigyan ng pangalawang pagkakataon ng batas, ngunit pinili pa ring tahakin ang maling direksyon sa buhay. Isang kwento ng siklo ng mga pangyayari at nag-iwan ng mabigat na tanong tungkol sa hustisya, rehabilitasyon at pagbabago. Ito ang kaso ni Yukio Yamaji, isang pangalan na nagdulot ng malalim na pangamba sa publiko at maging mitsa upang tuloy ang baguhin ang sistema at regulasyon ng batas para sa mga menor de edad sa kanilang bansa. Bakit nga ba ang isang tao, matapos dumaan sa rehabilitasyon, ay muling gumawa ng isang malaking trahedya? May mga senyales ba na nakaligtaan ang mga eksperto? At paano nga ba hinarap ng lipunan ang isang individual na napilitang harapin ang hustisya? Ihanda ang inyong sarili dahil lalakbayin natin ang isipan ng isang tao na itinuturing ng marami na isang misteryo ng modernong kasaysayan. Ito ang krimento at ito ang kwento ni Yukio Yamaji. Ipinanganak si Yukio Yamaji noong taong 1983 sa Japan, sa isang mundong malayo sa ideya ng seguridad at katatagan. Ang kanyang kabataan ay hinarap ng mga matitinding suliranin sa loob ng pamilya. Hindi naging madali ang kanyang paglaki. Ang kanyang kapaligiran ay puno ng tensyon, kawalan ng matatag na gabay, at mga personal na pagsubok na nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang murang kaisipan. Bilang isang bata, si Yukio ay madalas na nakakaranas ng pag-iisa at kawalan ng pakiramdam na siya ay ligtas o pinapahalagahan. Sa mga panahong ang isang bata ay dapat na natutong mangarap at lumaki ng may gabay, ang kanyang mundo ay unti-unting napuno ng sama ng loob at galit sa kanyang paligid. Ang kanilang pamilya ay dumanas din ng matinding pagsubok sa pinansyal. Ang kanyang ina ay nabaon sa napakalaking utang dahil sa iba't ibang personal na dahilan. Ang problemang ito sa pera ay nagdulot ng labis na stress sa loob ng bahay. Araw-araw, ang tensyon sa pagitan ni Yukio at ng kanyang ina ay unti-unting lumalalim. Bukod sa mabigat na usaping pinansyal, may isa pang bagay na unti-unting sumira sa relasyon ni Yukio at ng kanyang ina. Ito ay ang kanyang buhay pag-ibig. Labis ang naging pakikialam ng kanyang ina sa kanyang mga personal na desisyon. Para kay Yukio, ang bawat salita at kilos nito ay tila isang hawla na sumasakal sa kanyang kalayaan. Dahil dito, unti-unting namuo ang matinding sama ng loob. Walang maayos na komunikasyon sa kanilang tahanan at ang tanging naririnig niya araw-araw ay puro panunumbat at mga problema sa pera. Ang matagal nang tinitiis na tensyon ay umabot sa sukdulan noong gabi ng July 29, taong 2000. Sumiklab ang isang napakatinding pagtatalo sa pagitan ng mag-ina. Ayon kay Yukio, natuklasan niya na tinawagan ng kanyang ina ang babaeng nagugustuhan niya upang magsalita ng hindi maganda at sirain ang kanyang imahe. Lalong lumala ang sitwasyon nang mauwi ang usapan sa mga utang at sa kawalan ng responsibilidad sa pamilya. Sa tindi ng emosyon at galit, humantong ang sitwasyon sa isang trahedyang nagwakas sa buhay ng kanyang sariling ina. Kumuha siya ng isang metal baseball bat at ginamit ito upang tuluyang wakasan ang buhay ng kanyang sariling ina. Ngunit ang mas nakakagulat sa kwentong ito, matapos ang mabigat na insidente, lumipas ang buong magdamag na tila walang anumang nangyari. Kinabukasan, pumasok pa si Yukio sa kanyang trabaho bilang isang tagapamahagi ng pahayagan. Lumipas pa ang 2 araw
noong July 31 bago siya formal na tumawag sa mga otoridad upang sumuko at harapin ang batas. Dahil si Yukio ay 16 na taong gulang pa lamang noon at menor de edad, ang kanyang kaso ay dinala sa Family Court ng Japan. Dito nagsimula ang mga pagsusuri upang malaman kung ano ang nagtulak sa isang kabataan para gumawa ng ganitong klaseng hakbang. At dito rin nagsimula ang mahabang tanong ng lipunan. May pag-asa pa bang magbago ang isang kabataang nakagawa ng napakabigat na pagkakamali? Sa ilalim ng juvenile law ng Japan noong panahong iyon, ang mga menor de edad na nakakagawa ng mabibigat na pagkakamali ay hindi agad ipinapadala sa regular na pasilidad at binibigyan ng proteksyon sa kanilang pagkakakilanlan. Ang pangunahing layunin ng batas ay rehabilitasyon. Ang bigyan sila ng pagkakataon na magbago at maitama ang kanilang landas. Kaya naman, si Yukio Yamaji ay ipinadala sa isang juvenile training school sa Okayama. Sa pasilidad na ito, sumailalim siya sa mga serya ng pagsusuri mula sa mga eksperto at doktor upang malaman kung ano ang malalim na ugat ng kanyang ginawa. Dito nadiskubre ng mga doktor na si Yukio ay mayroong kondisyon na nauugnay sa autism spectrum. Ayon sa mga eksperto, ang mga individual na may ganitong kondisyon ay madalas na nahihirapan sa pakikipagkapwa-tao, nahihirapang magpakita ng tamang emosyon at may kakaibang paraan ng pagproseso ng galit o stress. Sa loob ng pasilidad, nagpakita si Yukio ng maayos na pag-uugali. Sumunod siya sa mga patakaran at nakipagtulungan sa mga programa. Para sa mga tagapangasiwa, ang kanyang ikinikilo sa isang positibong senyales. Akala nila, nagtatagumpay ang programa ng rehabilitasyon. Nagpakita siya ng mga kilos na tila nagpapakitang nauunawaan na niya ang bigat ng kanyang nagawa. Dahil sa kanyang magandang ipinakita sa loob ng pasilidad, noong taong 2003, sa edad na 19, opisyal siyang pinalaya sa ilalim ng probasyon. Binigyan siya ng pagkakataon para sa isang bagong simula, isang malinis na pahina. Ang pagkakataong mamuhay ng normal, maghanap ng marangal na trabaho at magsimulang muli. Subalit ang tanong ng marami, ang pagbabago ba na kanyang ipinakita ay totoo o isa lamang itong paraan upang makuha ang kanyang kalayaan? Dahil ang hindi alam ng mga eksperto at ng mga taong nagtiwala sa kanya, ang kanyang pananahimik ay hindi nangangahulugan ng tunay na pagbabago, kundi isang hudyat bago ang pagdating ng isang mas malaking insidente. Matapos ang kanyang paglaya, lumipat si Yukio sa lungsod ng Osaka. Ngunit ang mundong naghihintay sa kanya sa labas ay hindi naging madali. Walang tiyak na tirahan, walang matatag na trabaho, at walang malapit na pamilyang gagabay sa kanya. Si Yukio ay napunta sa mahirap na kalagayan sa lansangan. Siya ay naging homeless na natutulog sa mga parke at mga templo. Dito nagsimulang mabulok muli ang kanyang kaisipan. Sa halip na gamitin ang pangalawang pagkakataon upang magsimula ng isang matino at tahimik na buhay, ang mga naiwang sugat sa kanyang pag-iisip ay nagpasiklab ng mga madidilim na pagnanasa. Ayon sa kanyang kinalaunan na mga pahayag, inamin niyang hindi niya kailanman nakalimutan ang pakiramdam ng kanyang unang krimen. Ang alaala na iyon, sa halip na magsilbing aral, ay naging isang maling pagnanasa na nais niyang maranasang muli. Lumipas ang 2 taon. Dumating ang taong 2005. November 17, isang malamig na gabi. Sa isang apartment building sa Osaka, may 2 magkapatid na babae na naninirahan. Si Asuka Uehara, 27 taong gulang, at ang kanyang kapatid na si Chihiro Uehara, 19 na taong gulang. Sila ay mga kabataang puno ng pangarap. Nagsisikap na itaguyod ang kanilang mga sarili, nagtatrabaho, nag-aaral, at nagpaplano para sa darating na bukas. Wala silang kaaway, walang ginawang masama sa iba, at payapang namumuhay sa kanilang tahanan. Subalit sa isang iglap, ang tahimik na mundong ito ay winasak ng isang walang katwirang karahasan. Sa hindi malamang dahilan noong gabing iyon,
Desidido si Yukio na pasukin ang tahanan ng magkapatid na Uehara. Walang malalim na alitan o personal na away sa pagitan nila. Pinagsamantalahan niya ang magkapatid at gamit ang isang matalim na armas, winakasan ni Yukio ang kanilang buhay. Hindi lamang doon nagtatapos ang trahedya. Upang itago ang kanyang ginawa, tinangka ni Yukio na sunugin ang buong apartment bago siya mabilis na tumakas sa kadiliman ng gabi. Ang apoy ay mabilis na kumalat, na nagtulak sa mga bumbero at pulisya upang rumesponde. Nang maapula ang apoy, tumambad sa mga otoridad ang isang napakalagim na eksena. Ang magkapatid na Uehara ay wala ng buhay. Sa simula, akala ng marami ay isang simpleng aksidente sa sunog ang naganap. Ngunit nang suriin ng mga eksperto sa forensic ang mga labi, nakita nila ang mas madilim na katotohanan. May naganap na karumal-dumal na krimen bago pa man sumiklab ang apoy. Mabilis na kumilos ang mga kapulisan ng Osaka. Sinuri nila ang bawat anggulo, mga bakas, CCTV footage, at ang mga taong may akses sa gusali. At doon, ang kanilang atensyon ay napunta sa isang taong malapit sa lugar, si Yukio Yamaji. Nang suriin ng mga detektib ang kanyang nakaraan, laking gulat nila nang malaman ang isang nakakakilabot na katotohanan. Siya ang parehong taong kumitil sa buhay ng kanyang sariling ina 5 taon na ang nakakalipas. Hindi nagtagal, wala pang 1 buwan matapos ang krimen, noong December 5, 2005, si Yukio Yamaji ay tuluyang naaresto ng mga otoridad. Kadalasan, ang mga nahuhuling kriminal ay umiiyak, nagtatanggi o humihingi ng tawad. Ngunit si Yukio, ang tanging reaksyon niya sa loob ng interrogation room ay nagdala ng matinding kilabot sa buong Japan. Inamin ni Yukio ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Nang tanungin siya ng mga detektib kung bakit niya ginawa ang ganoong kabigat na bagay sa dalawang magkapatid na hindi naman niya kakilala o kaaway, ang kanyang sagot ay simple ngunit sadyang nakapanlalamig. Sinabi niya na hindi niya kailanman nalimutan ang pakiramdam noon. Nais daw niyang makitang muli ang ganoong sitwasyon. Para sa kanya, ang karahasang ito ay naging isang uri ng baluktot na kasiyahan. Napakasakit at napakabigat nito para sa pamilya ng mga biktima. Ang dalawang magkapatid na puno ng pangarap at may magandang kinabukasan ay nawalan ng buhay sa kamay ng isang taong walang pakialam. Nang magsimula ang paglilitis sa korte, ang buong Japan ay nakatutok. Ang mga abogado ni Yukio ay sumubok na gamitin ang kanyang kondisyon, ang Asperger's syndrome, upang hilingin na maibsan ang kanyang parusa. Ayon sa depensa, ang kanyang kondisyon ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang unawain ang emosyon at ang halaga ng buhay ng iba. Ngunit ang mga eksperto na itinalaga ng korte upang suriin ang kanyang kaisipan ay tumaliwas sa argumentong ito. Ayon sa kanila, bagamat mayroon siyang kondisyon, malinaw na alam ni Yukio ang pagkakaiba ng tama at mali noong gabing pumasok siya sa apartment ng magkapatid. Alam niyang labag sa batas ang kanyang gagawin at ginawa niya ito ng may buong kamalayan. Ang mga lalong nagpagulat sa buong korte ay ang mismong pag-uugali ni Yukio sa buong proseso ng paglilitis. Walang luha, walang pagsisisi, walang paghingi ng tawad sa pamilya ng mga biktima. Para sa kanya, ang buhay ng tao ay parang isang bagay na madaling sirain. Siya mismo ang hayagang nagsabi sa hukuman na handa na niyang tanggapin ang pinakamataas na parusa dahil wala na siyang pakialam sa buhay. Dahil sa kanyang kawalan ng pagsisisi sa tindi ng kanyang mga ginawa at sa katotohanang naulit niya ang isang malubhang insidente matapos siyang bigyan ng pagkakataon na magbago, walang naging ibang landas ang batas. Noong December 13, 2006, opisyal na hinatulan si Yukio Yamaji ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. At dahil mas pinili niyang huwag mag-apela sa naging desisyon, naging mas mabilis ang pag-usad ng kanyang sentensya.
Sa Japan, ang mga death row inmates ay karaniwang naghihintay ng 10 hanggang 20 taon bago isagawa ang parusa. Ngunit sa kaso ni Yukiyo, naging mabilis ang naging takbo ng proseso. Noong July 28, 2009, sa edad na 25, isinakatuparan ang hatol sa Osaka Detention House. Ayon sa sistema ng Japan, ang mga bibitayin ay hindi sasabihan kung kailan ang araw ng kanilang kamatayan, hanggang sa mismong umaga ng execution upang maiwasan ang matinding pahirap sa pag-iisip. Noong umagang iyon, opisyal na nagtapos ang buhay ni Yukiyo Yamaji, na naging isa sa pinakabatang individual sa modernong kasaysayan ng bansa na dumanas ng ganitong uri ng hatol. Ngunit kahit tapos na ang kanyang buhay, ang kasong ito ay nag-iwan ng isang napakalalim na sugat at diskusyon sa buong lipunan. Ang kasong ito ang nagtulak sa pamahalaan ng Japan upang muling suriin at higpitan ang kanilang juvenile law o ang tinatawag nilang shonenho. Maraming mamamayan ang nagtanong, sapat ba ang kasalukuyang sistema ng rehabilitasyon para sa mga kabataang gumawa ng matitinding pagkakamali? Paano natin ibabalanse ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at ang pagprotekta sa kaligtasan ng publiko? Ligtas ba na ibalik sa lipunan ang isang individual na hindi lubusang nasisiguro ang kanyang tunay na estado ng pag-iisip? Sa loob ng maraming dekada, ang sistema sa Japan ay kilalang nagbibigay ng mataas na konsiderasyon sa mga menor de edad dahil sa paniniwalang sila ay maaari pang magbago. Kaya noong taong 2000 nang mangyari ang unang trahedya, si Yukiyo ay dumaan sa proseso ng rehabilitasyon at pinalaya pagkalipas ng ilang taon. Ngunit ang kasong ito ang naging patunay na may mga sitwasyong sadyang mahirap baguhin sa pamamagitan lamang ng simpleng pagpapayo. Nagalit ang publiko at nagtanong, kung hindi ba siya pinalaya ng ganoong kaaga, buhay kaya ang magkapatid na Uehara ngayon? Dahil sa tindi ng reaksyon ng publiko sa kaso ni Yukiyo Yamaji, nagsagawa ng mga hakbang ang Japan upang higpitan ang pagpapatupad ng kanilang batas. Ibinaba ang edad kung saan ang isang menor de edad ay maaaring litisin at parusahan ng naaayon sa batas para sa mga mararahas na krimen. Madalas nating marinig na ang bawat isa ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon. Pero sa kaso ni Yukiyo, ang kanyang ikalawang pagkakataon ay naging huling sandali naman ni Asuka at Chihiro Uehara. Ang tunay na trahedya dito ay maaari sanang naiwasan ang pangyayari sa Osaka kung naging mas masuri lamang ang lipunan sa kalagayan ng kaniyang pag-iisip. Mula sa kwentong ito, natutunan natin na ang hustisya ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, kundi pati na rin sa pagtiyak na ang lipunan ay nananatiling ligtas para sa lahat. Ang kwento ni Yukiyo Yamaji ay isang paalala na ang kaisipan ng tao ay masalimuot. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng maagang paggabay sa kalusugan ng kaisipan, ang pag-agapay sa mga kabataang naliligaw ng landas bago pa man sila gumawa ng hindi na mabawing hakbang, ang hamon ng pagbabalanse ng katarungan at rehabilitasyon, at ang responsibilidad ng lipunan sa pagtiyak ng kaligtasan ng bawat isa. Para sa pamilya ng magkapatid na Uehara at ng kanyang sariling ina, ang katarungan ay nakamit, ngunit ang alaala ng nakaraan ay mananatili. Paano natin maiiwasan na maulit ang ganitong mga trahedya? Sa pamamagitan ng pagiging mas mapagmasid, mas maunawain at pagbibigay ng tamang tulong at gabay sa mga taong may pinagdadaanang mabigat sa kanilang buhay bago pa man sila tuluyang maligaw ng landas. Mga kakrimento, ano ang inyong saloobin sa kasong ito? Naniniwala ba kayo na sapat ang naging sistema ng rehabilitasyon kay Yukiyo noon? O may mga pagkakataon bang kailangan ng mas mahigpit na gabay ng mga eksperto? Iwanan ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Muli, ako ang inyong kakrimento. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng hustisya at kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panonood.